matatagpuan sa iyong mga mananatili sa iyong lilim at sasabayin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpa
Isang mapagpalang gabi po mga kapatid at welcome po muli sa ating midweek fellowship. At upang pasimulan po ang ating gawain, tara na po at makinig po tayo ng mga espiritual na awitin na inihanda po ng Anointing Band. Muli po, sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Let's rejoice! Let's celebrate this day! Come on, let's put our hands together. Let's praise the Lord. Yeah, come on. Glory to your name. We praise, we rejoice, we celebrate. Thank you, Jesus. Set free in your love. Wash clean by your blood. So faithful, so true. I desire more of you than of me. By your love, Christ in me, Christ in me. I'm alive, so faithful, so true.
who you are. You are good. Come on, sing it out. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, Jesus. So good, so good. Gonna sing this song. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. And we're gonna declare it. He's good. For you are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Come on, let's praise. Let's rejoice. Let's celebrate. Glory. Yeah. Thank you, Jesus. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, let me hear you sing. You are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, generations and generations, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yes, Jesus, we worship you. Come on, let's praise him. Hallelujah. Praise, praise the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. You are good all the time, Lord. We praise your name, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to your name, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your goodness, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for this privilege to worship you in spirit and in truth, Lord. Thank you, Lord, for this life, Lord. Na makapagpuri sa'yo, na makapagpasalamat, Lord. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng dahilan, Panginoon, na makapagpuri at makapagpasalamat. Lord, thank you for everything you've done for us, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng himala, sa lahat ng pagpapagaling, Lord. Sa lahat ng mga panalangin tinugunan mo, Panginoon. Sa lahat ng mga bagay na hindi namin nakikita, ngunit, Panginoon, ikaw ang kumikilos sa buhay namin. Lord, we just want to worship you and praise you and thank you for this moment, Lord. We just want to lift our hands, Lord, our voice unto you, Lord. Lord, thank you very much, Lord. At wala na ibang hihilingin pa, Lord, kundi magpapasalamat na lang ang aming puso sapagkat alam namin, simula nung dumating ka sa buhay namin, Lord, we have the victory because of you, Lord. We have love, we have peace, we have joy, we have everything because you are everything, Lord. The name above all names, that is you, Jesus. And Lord, alam mo kung ano yung nasa puso namin ngayon. This time, Lord, we're gonna lift them up to you, Lord. We're gonna surrender them, everything to you, Lord Jesus. Lord, hear our hearts, hear our voices, hear our praises unto you. And we're gonna worship you, Lord, today, Lord. We're gonna lift our hands and praise your name and lift your name on high, Lord. Because we believe, Lord, that in praising you, there is power, there is victory. Hallelujah. Andun ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo, Lord. Hallelujah. Come on, church. Let us lift our praise unto the Lord. Sing with all of our hearts.
declare that He is good all the time and He never fails in our life. Hallelujah. And we're gonna sing this song from our hearts. We're gonna lift them up to Jesus. Come on, church. Let's lift our hands, our voices into the Lord. Let's praise Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
Sa pagpapatuloy po, tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang parte po ng ating gawain, ang pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. Sa gabi pong ito, tayo po ay may topic na Parables about Stewardship and Responsibility, the Talents. At ito po ay pangungunahan ng ating pong kapatid na si Brother Bobby Lopez. Isang mataas na papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon. Palang araw po sa ating lahat. Nagpapatuloy pa din po tayo sa serye ng mga parabola sa ating pagtalakay para po sa ating midweek fellowship service. Sa araw po ito, ang atin pong paksa ay patungkol po sa parable about stewardship and responsibility. In particular po, magpo-focus po tayo doon sa the talents o ang mga talentong kaloob. Bago po natin pasimulan ang ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos sa araw na ito, humingi po tayo ng gabay sa Kanyang Espiritu upang masigit nating maunawaan yung mga mensahe, paalaala, pagpapalakas ng loob na patuloy na igawad sa atin ng Diyos upang patuloy tayong makalakad sa buhay Kristiyano na pinangarap ng Diyos at niloob ng Diyos to para sa ating lahat. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa panibagong araw na kaloob mo, sa kalakasan na pahiram mo sa amin at sa ganitong pagkakataon na pwede ka namin makasama, makasalamuha sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ang aming dalangin ay samahan kami ng Espiritu mo, siya ang gumabay, siya ang magturo, at ipaunawa mo, i-instill mo, Panginoon, ng malalim sa aming isip at sa aming puso, Panginoon, ng mga bagay na nais mong ipaunawa sa pamamagitan ng pag-aaral sa araw na ito. Maging bahagi ito ng aming pang-araw-araw na buhay sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po ang ating pag-aaralan o pag-uusapan sa araw na ito ay sumisentro po dun sa pagbibigay ng talento o kaloob ng Diyos ng isang Panginoon dun sa kanyang mga alipin. No? Ganito po ang kwento at ito po ay mababasa po natin mula po sa Aklat ni Mateo, Kabanata 25, talata 14 hanggang 30. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang mangyayari sa kaharian ng langit ay tulad sa isang taong maglalakbay sa ibang bansa. Tinawag niya ang kanyang mga lingkod at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Binigyan niya ng 5 talento ang isa, 2 talento ang isa pa, at 1 talento naman ang huli. Bawat isa ay ayon sa kaniyang kakayahan. Pagkatapos umalis na siya, agad namang lumakad ang tumanggap ng 5 talento, ipinangalakal ang mga ito at kumita ng 5 talento pa. Gayun din ang tumanggap ng 2 talento, kumita siya ng 2 pa. Ngunit ang tumanggap ng 1 talento ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mabalingkod na iyon at binayaran sila. Lumapit ang tumanggap ng 5 talento at iniharap ang 10 talento. Sabi niya, Panginoon, 5 talento ang pinagkatiwala niyo sa akin, narito po ang 5 talento pa na kinita ko. Sinabi ng Panginoon, magaling, mabuti at tapat na lingkod. Nagpakatapat ka sa kaunting bagay, kaya ipagkakatiwala ko sa iyo ang maraming bagay. Magsaya ka sa piling ng iyong Panginoon. Lumapit din ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, 2 talento po ang ipinagkatiwala niyo sa akin. Narito po ang 2 pang talento na kinita ko. Sinabi ng Panginoon, magaling, mabuti at tapat na lingkod, nagpakatapat ka sa konting bagay, kaya pagkakatiwala ko sa iyong maraming bagay, magsaya ka sa piling ng iyong Panginoon. Lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, alam ko po na kayo'y masipag at umaharap sa lahat ng gawain. Umaani po kayo ng hindi niyo itinanim at nagtitipon ng hindi niyo ikinalat. Kaya po dahil sa takot, itinago ko sa lupa ang inyong salapi. Narito po ang inyong talento. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang umaani ako ng hindi ko itinanim at nagtitipon ng hindi ko ikinalat. Dapat sana idineposito mo ang aking salapi sa bangko upang nang ako'y dumating makuha ko ang akin, pati na ang tubo.
Kaya kunin ninyo sa akin ang talentong iyan at ibigay sa may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng higit sa sapat. Ngunit ang wala ay aalisin pa ng kahit na ang kakaunti niyang taglay. At itapon yung walang silbing lingkod na iyan sa labas sa kadiliman. Doon ay mananangis siya at magkangalit ang mga ngipin. Ano po kaya yung nais na ipahiwatig o ipabatid sa atin ng mga talatang ito mula po dun sa Biblia? Ano kaya ang pangunahing mensahe ng parabola at patungkol dun sa talento? So atin po itong bulay-bulayin. Siguro ang unang dapat po nating makita mula po doon sa kwento ay nagsimula tayo doon sa kwento na mayroong isang manlalakbay, no? At ipinagkatiwala niya sa kanyang mga lingkod ng kanyang mga ari-arian. Ito po yung mababasa natin dun sa unang mga talata po, no, na ating binasa mula po sa aklat ni Mateo, no, na matatagpuan sa kabanata 25, no. Yung taong manlalakbay doon na nagbigay, no, ng kanyang mga ari-arian doon sa kanyang mga lingkod, no, ay sumisimbolo po para itong sumisimbolo sa Diyos o sa Panginoong Hesus na in particular po sa Panginoong Hesus, no, na there was a time to witness na kanyang mga alagad, no, at nakita ng mga alagad na he ascended into heaven, no, umakyat sa langit, no, ang Panginoong Hesus at lumubulok sa kanan ng Ama. Pero katulad po nung taong manlalakbay na binalikan ang kanyang mga lingkod at bumalik, no, para sa kanyang mga lingkod, we have the same promise from the same God, no, na umakyat mula sa lupa, no, mula sa sangkatauhan o sa mundo, ay umakyat sa kalangitan. He would be the same God. He would be the same Jesus Christ na muling babalik, no, upang balikan ang mga tapat, no, na nagtiwala, sumampalataya, naglingkod sa Kanya. No? So, bagamat alam din naman po natin na bagamat siya'y lumuklok sa kanan ng Ama, ano, ah, we have never been abandoned by the Lord Jesus Christ since then, no? Sa kanyang pag-akyat sa langit, no? Isinugo niya ang banal na espiritu upang magsilbi nating gabay at maging tagapagpaalala ng lahat ng itinuro natin sa kanya. Upang sa gayon ay patuloy tayong makalakad, no, sa buhay Kristiyano, no? Um, Bagamat there might be a lot of challenges, there might be a lot of struggles that we can face as we live, no, yung Christian life. No, we have this promise that the Spirit of God will always be with us, and it will be the Spirit of God who will instruct us, no, kung paano tayo makakasunod, no, sa kalooban ng Diyos. No, maaaring we are struggling at the moment, we are in that phase of our lives, no, but we have this certainty because there is a promise, no, na hindi tayo maaabandona at nandoon ang kanyang espiritu na siyang sasama at tutulong sa atin. Pero hindi lamang iyon, no, siguro ang isa nating dapat matutunan ay yung umalis, no, yung lumuklok sa kanan ng Ama ay muling babalik, no. At yung ari-arian o talento na inilalarawan na kanyang ibinigay sa kanyang mga lingkod ay maaari pong tumutukoy sa iba't ibang klase ng mga biyaya, kakayahan, pagkakataon, kayamanan, talento, karunungan, no, na ipinagkaloob ng Diyos sa tao, no. Um, maging yung humanism as a psychological sa school, no, as a school of sa school of thought, no, yung humanism, no, naniniwala ito na ang bawat tao ay ipinanganak na mayroong kakayahan na mapaunlad ang kanyang sarili, no, and the Bible affirms this um, um, basic tenet, no, being advanced by this school of thought, no.
Sapagkat, maliwanag na ang bawat isa bagamat hindi tayo pare-pareho ng kakayahan, 'no, na ibinigay ang Diyos, 'no, pero isang bagay ang tiyak, 'no, anumang lahi ka kabila, ikaw man ay nakapagtapos ng pag-aaral o hindi nakatapos ng pag-aaral, 'no, ay merong kakayahan na ipinagkaloob sa iyo o sa atin ng Diyos. At makikita natin yan sa ating komunidad, 'no. Ah, Mayroon tayo nun sa ating komunidad, kung naalala niyo pa po ang Sister Adele, hindi siya nakapagtapos ng not even high school 'no, hindi po siya nakasampa ng high school, ang natapos lang niya ay elementarya. Pero nakita natin na, she was no, whenever she preach 'no, it is very powerful kasi merong anointing. 'No, kasi merong gift, may kaloob, merong talento na ipinagkaloob o ibinigay sa kanya ang Diyos. So it has nothing to do kung ano yung natapos mo, ano yung katatayuan mo sa buhay, anong posisyon ang meron ka. Ang Diyos ang nagbibigay at nagtatalaga ng kakayahan, talento, pagkakataon o resources upang magamit niya tayo dun sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos. Hindi na, um, hindi nalilimitahan ng Diyos ng kakayahan ng tao. 'No, at siya ang nagpapasya, kanyang espiritu ang nagpapasya kung ano yung magiging talento na ipagkakaloob niya sa atin batay sa ating mga kakayahan, 'no? At isa pa siguro na mahalagang bagay na dapat matutunan din natin sa parabolang ito ay yung pagkakaloob ng Diyos ay hindi lang basta-basta pagbibigay, 'no? Ito'y may kaakibat na tiwala ang Diyos. Kumbaga parang pinagkatiwala siya sa'yo ng Diyos, ibinigay siya sa'yo ng Diyos. I don't know kung ano man yung kakayahan na yan, hindi ko alam kung anong talino yan, kung anong kakayahan yan, kung anong kapangyarihan yan, kung anong kayamanan yan, kung anong resources o kaloob yung ibinigay sa'yo ng Diyos. But one thing I know, it was God who gave it to you, and God gave it to you for a purpose. And nobody else can fulfill that purpose except you. Kaya it is really a must on our part, 'no? It is really a must on our part, 'no, um, to do our share, 'no? To do our part. Kumbaga parang, nung sa'yo yun ibinigay ng Diyos because God would like to believe that you are the best person. You are the best person who can perform that particular mission, that particular purpose. No, no one else is in the best position to do that except you. That's why you were the one chosen by God to have such kind of talent, to have such kind of opportunity, to have such kind of resources. So hindi siya ibinigay for no good reason. No, nung ibinigay siya sa iyo ng Diyos, think about this. No matter how difficult it may be, no, maaaring iba yung pagtingin mo ngayon. Parang hindi mo kayang gawin, mahirap gawin. Ang gusto ko lang sabihin o ang gusto lang ipaunawa sa atin ng Diyos ay ang Diyos mismo ang nagtitiwala sa iyo kaya niya ibinigay yung ganyang kakayahan para magamit mo to honor Him and to give glory, no, to bring glory to His name. No, nagtitiwala siya na kaya mo yan. At dahil sa iyo niya yan ibinigay, alam niya na magagawa mo yan at magagamit mo yan. Makikita din po natin dun sa verse 15, iba-iba yung ibinigay na talento, ano? Merong binigyan ng 5 talento, merong binigay ng 2 talento, may binigyan ng 1 talento, no? Um, Pinapakita po dito na iba-iba yung biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi pare-pareho. Kaya nga po hindi tayo pwedeng, we cannot compare and we cannot question God. The good thing about God is that before He distributed all those talents, all those resources, all those opportunities, no? Tinitignan ng Diyos yung kakayahan mong tumanggap at yung kakayahan na gamitin yung ipinagkaloob niya. Hindi man tayo hindi man tayo pantay-pantay, no, hindi man pantay-pantay yung ibinigay sa atin ng Diyos, but we can lean, no, on God's wisdom. Kasi nakikita ng Diyos kung hanggang saan yung kakayahan mo.
Kaya yun yung ibinigay sa'yo ng Diyos dahil alam ng Diyos na abot doon lamang yung kakayahan mo. You receive more because God knows you can do more. You receive less because God perhaps knows that you can only do you can only you can only do you can only do this that much. Kaya hindi ganoon ka kaya hindi ganoon ka kalaki yung ibinigay. Pero isang bagay ang alam ko, maliit o malaki yung ibinigay ng Diyos, papala yun, para yun sa ating ikabubuti. Hindi niya ibibigay sa atin yung alam niya na hindi natin ma-handle properly. So, dito natin makikita yung value ng stewardship na hindi pwedeng masayang. Kaya kaya ang Diyos kapag nagbigay, alam niya abot yan sa kakayahan mo. No? Hindi yung kapag ibinigay niya yan, baka in the process, it will destroy you. If God can see that, hindi yun ibibigay sa ng Diyos. Ang ibibigay sa ng Diyos, just enough. Kaya mong, kaya mong palaguin, and that would be enough para magawa mo yung dapat mong gampanan. Makikita din natin yung iba't ibang naging pagtugon nung nung mga binigyan ng talento. So makita natin yung binigyan ng 5 talents, no? Tumilo siya agad, ikinalakal niya agad. At makita natin, no, na doble yung talento na ibinigay doon sa binigyan ng 5 at binigyan ng 2. No? Makikita natin doon sa 2 na yon, mayroong initiative. Nung nag-initiate agad, may kusang palo. Hindi na kailangan turuan kung ano yung gagawin. Masipag sila. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik. No? Nung na-receive na nila, nung alam nilang ibinigay na sa kanila, there and then, ikinalakal nila agad. All of these also are reflections of faithfulness, pagiging tapat. No? Dahil kilala nila yung kanilang master, yung kanilang pinaglilingkuran, alam nila kung ano yung ine-expect from them. They know the character of the one they are being served. And knowing the very character of the one they are being served, yun yung nagtulak sa kanila. Yun yung naging motivation nila. No, para ano yung para hindi sila magpatumpik-tumpik. Dahil alam nila na after some time babalik to. So kailangan maingatan nila itong resources na pinahiram sa kanila, and more than maingatan nila, no, naging mabuting katiwala sila in the sense na hindi lang nila iningatan yung binigay sa kanila. Because they know well the character of the master they are being served, pinalago nila. They let it multiply. They don't keep it by themselves. They let it multiply. Pinalago nila. No? All of these are manifestations of their great faith in the master who they served, who they are serving. No? Pagpapakita yun ng pananampalataya nila. Ako, since babalik to, so dapat pagbalik nito, hindi lang 5 yung maipresent ko sa kanya, maipakita ko sa kanya na nagamit ko. Kasi yun yung gusto niya eh. No, na magamit ko yung talento na meron ako. Gusto niya mag-multiply ito, huwag masayang. Pero iba po ito sa naging sa naging reaction po ng tumanggap ng isang talento. Ginawa niya, humukay siya ng lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Ano po yung gustong ituro sa atin mula po doon sa naging reaksyon na ito nung tumanggap ng isang talento? 3 bagay po. Pagpapabaya,
katamaran at kawalan ng tiwala sa kanyang pinaglilingkurang Panginoon. Una, pagpapabaya. Bakit po pagpapabaya? Sapagkat binigyan na siya ng pagkakataon para meron siyang mai-invest, para mabigyan siya ng pagkakataon na maparami pa yung bagay na meron na siya. Binigyan siya ng panimula, pero hindi niya ito kinalakal. Itinago niya. Wala po siyang kahit na anong initiative na ginawa. He just kept it. Pagpapakita po ng katamaran. Pagpapakita po ng walang kawalan ng tiwala. Kasi kung nagtitiwala siya at nakikilala niya talaga ang kanyang Panginoon, alam niyang babalik ito. Alam niya yung karakter ng kanyang, no, dun nga po sa pagbasa natin kanina sa talata, umaani sa kanyang hindi sa nagtitipon nung hindi niya ikinalat, umaani dun sa kanyang hindi tinaniman. No, pero despite that, no, wala siyang in-exert na kahit na anong effort except na itago yung ipinagkaloob sa kanya. Yun lamang yung bagay na kanyang ginawa. And all of these are reflections of his poor understanding of the very nature of his master. And more than that, no, disloyalty. No, pagka pala walang nakatingin sa kanya, no, ay parang walang gagawin kasi walang nagbabantay sa kanya. Walang inisyatiba, no? Walang pagpapahalaga dun sa bagay na ibinigay at pinagkatiwala sa kanya. Sinayang niya yung oportunidad na ibinigay sa kanya. At higit sa lahat, hindi niya nakilala yung katauhan ng kanyang pinaglilingkuran at hindi rin buo yung tiwala na ibinigay sa kanya. Kasi parang ganito po yan eh. Sometimes, mayroong mga ipinapagawa sa atin ng Diyos. Inilalagay tayo sa ministry, may mga bagay na ipinapagawa sa atin pero we are afraid to perform or to do all those things. Bakit tayo natatakot? Kasi ang tingin natin, hindi natin kaya. Ang nakikita natin, yung malaking, yung mga hadlang. Hindi natin nakikita yung pangako ng Diyos. Hindi natin nakikita, nakakalimutan natin yung very nature ng Diyos. Na hindi niya tayo bibigyan o hindi natin kaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan. Takot tayo na manguna sa pananalangin, takot tayong mag-invite, takot tayo na ibahagi kung ano yung talento na meron tayo at kakayahan. Kasi hindi natin nakikilala kung ano yung kayang gawin ng Diyos na yun sa buhay natin. If we only knew what God can do to our lives, katulad nung may 5 talento at nung may 2 talento, ang mararamdaman natin ay excitement. This is no longer about what we can do. This is about what God can do over little things that we have in our lives na ipinagkaloob niya. Sapagkat kung ibabalik natin sa Diyos lahat ng ipinahiram niya sa atin, it will be God Himself who will let it multiply. Pagdating ng panahon, katulad nung nangyari po dun sa parabola, babalik ang Diyos. At sa pagbabalik ng Diyos, anuman yung ipinahiram sa atin ng Diyos, kakayahan, pagkakataon na i-share yung Word of God, kausapin yung parang may mga tao din na parang tayo na yung mismong dinala ng Panginoon for them to hear the gospel. Do we take advantage of that opportunity? Do we feel the calling and yet we refuse? Because of so many uncertainties, so many worries. And if we are already in the ministry, nagagawa ba natin yung mga dapat natin gawin? Or are we allowing
personal challenges, life situation that that makes that make things difficult on our part. We have to understand na darating ang panahon na ipagsusulit po natin sa Diyos lahat ng pagkakataon, talento, kakayahan na ipinagkaloob niya sa atin para magawa natin yung misyon na ipinagkaloob niya sa atin, para matupad natin yung layunin niya sa buhay ng bawat isa. How eager we are and how willing we are. No? Isuko natin sa Panginoon yung mga bagay na siya din naman ang nagkaloob sa atin para magamit niya tayo. Um, pag sinabi po na makikita natin ano kung ano yung naging reaksyon ng Panginoon dun sa mga ikinalakal yung talento na ipinagkaloob niya. Nakita natin how God appreciated these two. Pero we can see yung isa ay 5 yung tinubo niya mula sa 5 talento na pinagkaloob sa kanya. And the other one, 2 yung talento na tumubo siya ng 2 talento. Hindi magkasing dami yung 5 at 2, but both of them received the same appreciation with their masters. Kasi po, God would like us to understand this day that it is not about the quantity or the number of things that we performed before Him that matters. Hindi po yun yung dami ng ginawa natin. Wala yun dun sa dami. Again, we will go back to the most important issue. It is the issue. The issue remains to be our heart. No? Hindi po yung sa dami, kundi yung ano ba yung rason mo bakit mo ginagawa yun? Ang importante po dito yung obedience. God will not expect from you something that He knows from the beginning that you cannot provide to Him or you cannot give to Him. Inaasahan lang din sa atin ng Diyos kung ano yung meron tayo at kung ano yung kaya nating ibigay. Hindi siya hihingi ng higit doon. Ito pa nga ang maganda. Mula sa kakaunti na meron tayo, kung tayo ay mapagkakatiwalaan, we are good steward. Ang Diyos ang magpaparami ng kakaunti na yon. Katulad nung katulad nung makikita natin um, doon sa verse 28 and 29. Ang sabi, kaya kunin ninyo sa kanya ang talentong iyan at ibigay sa may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng higit sa sapat. Ngunit ang wala ay aalisan pa ng kahit na ang kaunti niyang taglay. So ano yung gustong ipakita po nito? Gustong ipakita nito na, yun nga, it could be few, it could be little, but if we will gonna offer it to God, if we will give it to God, God is very much willing to let it multiply. And why God will do that? Halimbawa, parang ganito po yan. If we are becoming more and more generous to the church, to our loved ones, it will be God Himself. Parang we are giving God more reasons for us to bless Him because God knows how you use the resources He gives to you. Kung yan ay talino, kung yan ay kakayahan. At nakikita ng Diyos kung paano mo yan ginagawa to bring all the credit, to bring all the glory to His name. Do you think pipigilan ka ng Diyos na lumago pa, lumago at nang lumago at nang lumago? No. The more God will bless you. And why God will do that? Para may magamit ka pa. Continuously advance His kingdom. Ano po yung sabi dun sa lingkod na sinasabi ng Biblia na walang silbi? Na
Hindi po siya walang silbi dahil ano, hindi siya walang silbi dahil wala siya. Hindi po, Ang totoo, meron siya. It's not the amount, it's not the quantity, but it is an issue of what he did to what God has entrusted to him. No? Ang punto may ibinigay sa kanya pero itinago lang niya. Hindi niya ginamit yun. He did not contribute anything for the advancement of God's kingdom. Alam niyo po, you don't have to be in the ministry. I mean, yung ministry na nakikita on stage para masabi ka naglilingkod. Marami at iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Pero ang tanong, kung ano ba yung meron ka, nagagamit mo ba yun para maparangalan ng Diyos? O napaparangalan ka pero hindi ang Diyos? God gave you those talents so that you can use those talents for His greatest glory para makilala siya ng tao. Sabi nga po hindi sapat na wala tayong ginagawang masama. Kung may alam tayo na dapat natin mabuting gawin subalit hindi rin natin ginagawa, it is just as good as gumagawa tayo ng masama. Wala siyang pinagkaiba. Alam niyo po, ito yung pinagkaiba nung pag-ibig na mayroon ng Diyos. Yung pag-ibig na tinanggap po yung pag-ibig po na tinanggap natin sa Diyos, hindi lang po sa pine-prevent ng Diyos na tayo ay ma-harm or masaktan. Hindi po hindi lang po sa ano tayo, yung bang pine-prevent ng Diyos na mapahamak. Kundi as we can see and as we can experience in our lives, no? God is doing everything for our best. God is doing everything to make sure na yung buhay na ganap at kasaya-saya, that would be the kind of life na meron tayo. Na pag sinabing Kristiyano, what characterizes his life? Buhay na ganap at kasaya-saya. Ano yung buhay na ganap at kasaya-saya po? Siguro, in our succeeding discussions, we will learn na this is not about accumulation of wealth nor power or popularity. Pag sinabi pong buhay na ganap at kasaya-saya, yun yung sinasabi yun po yung buhay ni Paul. Yung buhay ni Pablo na nakakulong siya. Pero kaya pa rin niyang sabihin na, mag-alala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, mag-alala kayo. Yun yung buhay ni Paul na naranasan ko yung magutom, naranasan ko yung mabusog, naranasan ko yung managana, naranasan ko din yung maghikahos. Pero natutunan ko ng maging masaya kung ano yung meron ako. Natutunan ko ng masatisfy at magagawa ko ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Malapit na siyang ialay, pero hindi takot ang nararamdaman niya, excitement to meet a Savior. Yun po yung buhay na ganap at kasaya-saya. Hindi ka na nakadepende ng iyong kagalakan at ng iyong kakontentuhan with what you have and with the circumstances surrounding you. Na you find your complete joy in the presence of the Lord Jesus Christ. Sa araw po na ito, siguro ang pinakamahalaga na dapat nating matutunan mula po dun sa pag-aaral po na ginagawa natin na hindi ko alam kung ano personally yung kaloob na binigay sa inyo ng Diyos. Kakayahan, talento, karunungan, kayamanan, popularidad. Parang simple lang po yung tanong na yun. If God will come back today, tanungin po natin yung sarili natin. Tatanungin natin ngayon yung sarili natin. Paano mo ba ginamit yung ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon na buhay?
Kasi yan yung greatest resource na meron tayo if that can be considered as such. Paano ba natin ginamit yung pinakamahalagang regalo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, yung buhay natin? Are we still very busy with the things and promises of this world when in fact we know already that there's no there's nothing in this world that will last for good, that everything that is present on this world is bound to end. Para saan ba tayo nabubuhay at saan natin ginagamit pa yung ating lakas, yung ating talino, yung ating kakayahan, yung yaman na meron tayo, yung pagkatao na meron tayo. Saan ba natin ginagamit yung buhay natin? Nawa, huwag tayong abutan ng Diyos at sabihin na tamad at masamang alipin and for good na mapahiwalay sa piling ng Diyos. Nawa katulad nung binigyan ng 5 at 2 talento, matagpuan tayo ng Diyos na tayo yung matawag ng Diyos na mabuting alipin at sabihin ng Diyos na makisama ka, makibahagi ka sa kasiyahan sa aking paraiso. Nawa kapag dumating ang Panginoon o dumating na tayo sa punto na makikipagharap tayo sa Kanya, tawagin tayo ng Diyos na mabuting alipin, na nagamit natin ang lahat ng meron tayo for a common goal, to share love and to spread the gospel. Wala pong iba kundi si Jesus. Sama-sama po tayo na manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa lahat ng paalala na ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Lord, ituro mo po sa amin sa bawat araw namin na pamumuhay, Panginoon, kung paano ba namin magagamit yung mga bagay na meron kami para maluwalhati ka. Lord, turuan mo kami na sa pamamagitan ng aming isip, sa pamamagitan ng aming salita, sa pamamagitan ng aming gawa, sa pamamagitan ng aming pagpapamilya, sa pamamagitan ng aming pagpapatrabaho, sa pamamagitan ng lahat ng aming ginagawa, maluwalhati ka. And Lord, kung hindi man kami nakatuon o nakatalaga ang buhay namin sa iyo, turuan mo kami, Panginoon, na matuon kami sa pinakamahalagang bagay at ikaw yun, Panginoong Yesus. Na huwag kaming umasa sa mga bagay na mayroon sa mundong ito, kundi patuloy naming hanapin ang aming kagalakan sa mga bagay na makalangit. Turuan nawa kami lagi ng Espiritu mo at ikaw po ang magpala sa lahat ng kapatid namin sa araw na ito. Silang may mga dinadamdam na karamdaman, ikaw magbigay ng kagalingan. Sa mga may pagsubok na mahigpit na dinadaanan, ikaw, Panginoon, na magpala at patuloy na yumakap sa bawat isa sa kanila. Sa lahat na nangangailangan ng pagpapalang pinansyal, ikaw ang magtutugon at ikaw ang mag-iingat sa lahat ng pamilya ng bawat isa. Lord, ikaw ang magpanatili sa amin sa kabila ng maraming alalahanin ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan na nagmumula lamang sa iyong anak na si Jesus. Manatili ka sa aming buhay. Ikaw ang patuloy na magpalakad nito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, mapagpalang umaga sa ating lahat. Alam ko po na marami po tayong natutunan ng mga salita ng Panginoon sa gabi pong ito. At ang ating pong mga napakinggan nawa po ay ating pong maisabuhay at ma-share po sa ating pong mga katrabaho, ating pong mga kamag-anak, mga kaibigan. At upang maipagpatuloy po ang ganitong mga gawain, dapat lamang po na ating suportahan ang mga gawain po ng ating community. Every Wednesday po ang Midweek Fellowship from 6 to 8 p.m. Every Saturday po ang Youth Fellowship from 5 to 6:30 p.m. Every Sunday po ang ating pong fellowship, 2 session na po. AM session from 9 to 11 a.m. And then, ang PM session po is from 2 to 4 p.m.
Ang pastor natin, mahal natin. Ang community natin, ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, and God bless us.